Ang puting diwata ng tubig, tila nag-aantay sa aming pagpunta. Para makita ito, kailangan namin maging maingat. Lalo na't ang kanilang mundo, ang kuweba na hindi umano nasisilayan ng araw. So yung mga bata po, nakipaglalaro po, hindi po nila ginagalaw kasi sabi po nila, mga diwata daw po yun. Pagpasok sa kuweba, sinalubong na agad kami ng mga residente nito. Yung mga bats na dito pero parang mababaw pa lang yung ceiling natin, ano? Mula sa itaas, maririnig ang ingay ng mga paniki. Sa ganitong oras, karamihan sa kanila ay nagpapahinga. Nag-iipon na lakas para sa paghahanap ng pagkain mamayang gabi. Habang ang iba naman, naglilinis ng kanilang sarili. Malawak pa ang espasyo, pero ang tatlong black-bearded tumbat na ito nagsisiksikan. Gumagamit ng echolocation o sound waves ang mga paniking nakatira dito. Para malaman ang kanilang lokasyon, ginagamit din ito ng paniki sa paghahanap ng pagkain sa dilim. At para malaman kung ano ang nasa kanilang paligid. Samantala, hindi lang mga paniki ang nakabitin dito dahil sa tabi nila namumugad ang mga swiftlet o balinsasayaw. Ayun, makikita natin yan. Ayun yung mga pinagkakapitan ng mga bats eh. Yung mga pangilang-ilang mga bats along with some swiftlets, no? Sa isang pugad, makikita ang dalawang mag-asawang balinsasayaw. Monogamous o stick to one partner lang ang mga ibong ito. Salitan lang sila ng mga paniki. Kung ang mga paniki sa gabi umaalis, ang mga ibong ito sa umaga naman. Pero sa ngayon, kailangan muna nilang limliman ang kanilang itlog. Isang buhay na laboratorio ang kuweba para sa mga eksperto. Dahil sa mga hayop na piniling manirahan sa dilim, pinag-aaralan ito ng grupo ni Dr. Rizel Jose ng Bohol Island State University, BLR Campus. Yung mga bats na dito pero parang mababaw pa lang yung ceiling natin, ano? Ang lahi ng mga paniki na naninirahan dito, nadagdagan daw ayon kay Dr. Rizel. Ang dating 3 species ng insect bat, nadagdagan ng isa pa. However, today, meron na naman sa literatures na identified species inside. We just want to find out if they are still there. And right now, sabi ni Ma'am, nadagdagan ng isa. So, ito na yung kalahati ng cave, no? Habang binabaybay namin ang kahabaan ng kuweba, narating namin ang bahagi nito na may tubig. Dito raw nakatira ang tagapagbantay ng kuweba, ang puting diwata na catfish o hito. So yung mga bata po, nakipaglalaro po, hindi po nila ginagalaw kasi sabi po nila, mga diwata daw po yun. Makita namin sa ilalim yung stream, medyo hindi siya moving eh. Hindi katulad ng ibang part doon. Ang daming catfish sa ilalim. Small, parang breeding ground nila ito eh. But I think they're very sensitive to the light that we're giving. Ang dami nila. Siguro ito yung breeding ground nila. Kanina nakakita ako isa, dalawa, pagdating dito, nandito sila lahat eh. Ganyan lang kalalaki. And they're light colored. The eyes are kind of covered. Yan o.
halos puti na ang kulay ng catfish. Kadalasan itong makikita sa freshwater pool sa loob ng kuweba. Ang mga catfish na ito nakadepende rin sa iba pang species ng hayop na nakatira rin sa kuweba gaya ng paniki. Dahil limitado ang pagkain sa loob ng kuweba, itinuturing din ito na scavenger. Isa sa kanilang kinakain ay ang guano o dumi ng paniki. Sa kanilang tirahan, mayroon pa kaming napansin. Usually, sabi nila, dami daw dito na bats. Pero pagdating namin sa loob, halos wala na kaming inabutan. May mga roosting sites, ayan, makikita natin yan. Ayan yung mga pinagkakapitan ng mga bats. Yung mga pangilang-ilang mga bats. Isa to siguro sa indication na disturb itong area. No? Dahil kasi nga, inopen for tourism and all. Madaming pupunta ng mga turista up to this point, even hanggang sa loob no? So maybe it's an indication na we should limit the number of people coming here in this week. Sa kisame ng kuweba, may mga nakaukit. As you can see, on the ceiling, Yung mga bell caves. meron siyang mga, medyo may heavy ceiling staining siya. Tapos may mga ano pa dito, may mga vandalism. Ayan, wala silang dalang mga uling, so ginamit na lang nila mga kawayan or mga panulat to etch their names. Mga findings natin? Sa na-observe natin ngayon, medyo kumonti talaga yung population ng bats. Based dun sa, as compared dun sa Last time? na nandito kami. But that was 10 years ago. No? More than 10 years ago. Gusto ko lang i-emphasize dito na yung caves are critical habitats for bats and other organisms. And these bats, they produce guano, and considered din sila, yung mga bats na nasa loob, considered as keystone species dahil yung guano nila supports diverse wildlife. Kung ano yung nakikita natin ngayon, ano yung conditions or situation ng cave na to, threaten yung mga bats due to human disturbances. Wala namang problema ang tourism. I mean, as long as it's strictly regulated. Ayon sa Municipal Tourism Officer na si Fernie Villamor, kontrolado o may limit daw sa 5 hanggang 10 turista ang maaaring pumasok sa kuweba kada batch. Hindi naman po ganoon karami yung bumibisita sa Batungay Tourism Complex po namin kasi nasa proseso pa lang po kami sa pag-develop ng cave namin para maging isang ecotourism site. Meron naman po kaming mga regular po na bisita doon, kagaya po ng mga estudyante, mga researchers at mga nature enthusiasts po talaga. Kasama rin ang kanilang paalala na huwag magtapon ng basura at huwag mag-ingay para hindi mabulabog ang mga hayop sa kuweba. Magtatakda po kami ng conservation zones kung saan hindi po pwedeng pumasok ang mga bisita doon kasi yun po ang lugar or part ng cave kung saan nagpaparami po ang ating mga paniki. Tourism can coexist with healthy bat colonies. To achieve that, kailangan regulate natin yung number of visitors coming in. Yes. Magsagawa ng campaign. Yes. Educate also the tour guides. The tour guides. The importance of preserving the caves and the bats. And the bats. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.